Iginiit ng Malacanang na ang kawalang aksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso ng EJK sa panahon ng kanyang panunungkulan ang dahilan ng kanyang pagkakaaresto. Nagpaalala din ng palasyo kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang tungkulin sa mga Pilipino. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Walang ibang dapat sisihin kundi si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit nagpursige ang International Criminal Court na papanagutin ito at maisagawa ang paglilitis sa dating leader. Sinabi ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ang kawalang aksyon sa mga kasong inirereklamo na may kaugnayan sa EJK kung bakit umantong sa pagkakaaresto kay Duterte ang mga kaganapan at nauwi sa pagdadala sa kanya sa The Hague. Matatandaan na ni Castro na bago ang formal na pag-upo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kapangyarihan noong June 2022 ay nagsabi na ang prosecutor ng ICC na bigo ang Duterte administration na magsagawa ng investigasyon at asuntuhin ang mga EJK perpetrators. Dahilan ito upang magpatuloy ni Castro ang ICC na ikasa ang inquiry sa extrajudicial killings. Kung meron po sigurong dapat sisihin kung bakit nagpatuloy ang ICC, yun na rin po ay ang dating administrasyon dahil hindi sila agad kumilos patungkol dito sa mga kasong ito na nirereklamo patungkol sa madugong war on drugs. Samantala ay pinahayag din ng Malacanang na dapat maisip ni Vice Presidente Sara Duterte ang obligasyon nito sa bansa. Ayon kay Castro, dapat maisip ng Vice President na kailangan din siya ng Pilipinas bilang ikalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Nauunawaan naman anya nila ang pangalawang Pangulo at katanggap-tanggap ang sitwasyon at nararamdaman ito sa kasalukuyan. Ganun pa man, dapat niyang maalala ng Vice ang mga Pilipinong bumoto sa kanya na kailangan niyang mabigyan ng serbisyo at mapagsilbihan. Tingin ko dapat po isipin po niya na kailangan din po siya ng Pilipinas bilang Vice Presidente. Siya po dapat ay nagtatrabaho hindi lang para sa kanyang ama, although na acceptable po at maiintindihan po natin sa ngayon ang kanyang nararamdaman. Pero tandaan niyo po niya, sinasabi niya po, milyon na Pilipino ang bumoto sa kanya at kailangan din po niyang pagsilbihan ito. Umalis sa Maynila noong Marso 12 ang pangalawang Pangulo upang samahan ang kanyang ama sa The Netherlands at para maghanap ng bubuo sa defense team. Ayon sa mga ulat, binigyan ng otoridad ang Vice Presidente na maglakbay sa Europa mula March 11 hanggang Abril 30. Sa ngayon ay walang opisyal na anunsyo tungkol sa eksaktong petsa ng pagbabalik sa Pilipinas ng ikalawang Pangulo. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas.